Tatlong taong nagsilbi sa DPWH si dating Secretary Manuel Bunoan. Paano nga ba siya nasangkot sa kontrobersya ng flood control scandal? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Ito ang huling mensahe ni dating Public Works Secretary Manuel Bunoan bago siya kusang bumaba sa pwesto sa gitna ng unti-unting pagkakalantad ng flood control scandal noong August 2025. Para sa dating kalihim noon, hindi pag-alis o pag-iwas sa responsibilidad ang tamang hakbang sa paghahanap ng solusyon. Pero kinabukasan, inanunsyo ng Malacanang na nag-resign na si Bunoan dahil umano sa command responsibility. Pinalitan siya ng kasalukuyang liderato ni DPWH Secretary Vince Dizon. I'm leaving it with a clear conscience. Actually naman, I did the best that I can in my tenure in the Department of Public Works and Highways. And I'm sure that we've done something good also. Nagpatuloy ang investigasyon sa flood control sa pagkakatatag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. At noong Nobyembre, isa nga sa mga pangalang pinaiimbestigahan ng komisyon sa Office of the Ombudsman si Bunoan na nag-ugat sa 69.4 million pesos na umano'y ghost project sa Plaridel, Bulacan. Makalipas ang ilang araw, pumutok ang balitang umalis ng bansa si Bunoan. Kinumpirma ng Bureau of Immigration noong November 11 na lumipad ito papuntang Estados Unidos para raw samahan ang asawa sa isang medical procedure. Higit isang buwan daw ang itatagal nito sa US at inasahang makakabalik bansa noong December 17. Una na rin siyang isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Justice Department. Pero lumipas na ang December 17, hindi pa rin nakakabalik ng Pilipinas ang dating kalihim. Sa gitna ng mga aligasyon sa kanya tungkol sa di umano'y pagtanggap ng kickback sa mga proyekto ng ahensya, mariin niya itong itinanggi mismo sa Billionaire News Channel. Anya, sa tinagal daw ng pananatili niya sa ahensya, his record speaks for itself. Pero noong Miyerkules, muling naharap sa panibagong aligasyon si Bunoan. Ayon kasi kay Senate Pro Tempore Ping Lacson, mali-maling coordinates daw ng flood control projects ang isinumiti nito sa Malacanang marahil ay para raw guluhin ang investigasyon. Ginamit daw ang mga impormasyong ito sa sumbong sa Pangulo website. Bukas inaasahang magpapatuloy ang Senate Blue Ribbon Committee probe sa flood control scandal sa pangunguna ni Lacson. At isa nga sa 12 ipinatatawag si Bunoan. Ngayong araw iniulat ng BI na bumalik na sa bansa ang dating opisyal. Una namang kinumpirma ng kanyang kampo sa Billionaire News Channel na dadalo siya sa pagdinig para linawin ang ipinupukol sa kanyang aligasyon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.